Super thankful na ako sa Lord kasi matagal kaming naghanap ng church. Kasi alam naman po natin na galing kami dun sa dati. Then, January, in-invite ako ni Giselle. Si Giselle yung dahilan kung bakit na nakita namin itong church na to. At thank you sa Lord kasi hanggang ngayon, super blessed sa dami ng ginagawa ng Lord sa buhay namin, sa buhay naming mag-asawa, sa buhay ng mga anak namin. February, sinubok agad, na-confine po ako for, muntik na naman ma-stroke. So, grabe lang yung protection ng Lord kasi bago mangyari, talagang dinala na niya ako sa ospital. Nagpa-blood chem lang po ako. And then, lahat mataas. As in talaga, 400 sugar, 170, 150 ang blood pressure. So, hindi na ako pinakawalan ng doctor. Diretso na ako sa ospital. So, nandun yung protection talaga ng Lord. Talagang, hindi niya ako pinabayaan from the start, October 17, 2022, nung first stroke. And then, ngayon po, pero walang bakas. And then, patuloy pa po sa pagsaserve sa Lord hanggang sa sobrang nakaka-bless lang po. Last Sunday, yung nangyari na feeding, sobrang, alam niyo po, yung nakita ko doon, sobrang ang daming pang taong hindi nakakakilala sa Lord. Naawa ako dun sa isang, nasunugan sila. Lahat wala sila. Kaya naisip ko, sobrang blessed tayo kasi meron pa tayong mga inuuwian. May pamilya tayo. So sabi ko, habang kinakausap ko sila, sabi ko, meron po tayong pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Basta lang po magtiwala kayo sa Lord. Kasi nakita ko doon yung longing niya. So, merong inaano sa akin sa Lord na balikan yung taong yun. Kasi sobrang naawa talaga ako. As in, wala talaga. Kasi, kaya nung nagpapamigay tayo ng mga gamit, sabi ko, lagi ko sinasabi, yun po yung unahin. Kasi as in, wala silang mga damit. Lahat po talaga na-wash out. Kaya, swerte pa rin tayo. Kahit na, maging kontento tayo, maging thankful tayo kung ano man yung nare-receive natin everyday. Hanggang kahapon po, alam niyo po, wala pa akong pahinga kasi from January 31, sobrang naging busy tayo. Tapos January 1, nagkaroon ng get-together yung mga pinsan ng asawa ko. So, sobrang naging busy. Tapos kahapon, yung alis natin, sabi ko nga kay Giselle, masama pakiramdam ko. Sabi ko, baka hindi ako makapagdala ng food. Sabi niya, Ate Lynn, okay lang, meron naman akong food. Pero alam niyo po yung super excited ka na hindi ka natulog. 2 a.m. kumilos na ako, nagluto pa rin. So, alam niyo po yung sobrang excited ka sa mga ganong gawain. And then, thankful lang po ako kahit kasama ko yung apo ko na talagang andun na may mga na-receive ka talaga. At isa po yung sa nagpatatak sa akin. Wait lang po digital Many people today carelessly live their lives. They do not care if they don't live according to the standard of the world. They act on their own standard on what feels good to them. Aminin po natin, minsan nakakalimot talaga tayo. Di ba po? May mga times na super busy sa mundo. Pero minsan nakakalimutan natin kung bakit tayo, ano yung reason natin, bakit tayo nandito. So, yun lang po, simple, thank you and kamusta dun sa mga tao na alam natin na wala pa talagang tunay na relasyon sa Lord. Swerte tayo kasi meron na tayo Pero, meron dyan mga kapitbahay natin, kaibigan natin, yung simple na pag-chat lang. Bigay po natin sa kanila. Kasi hindi naman natin hawak yung oras natin. Anytime, pwede tayong mawala. Pero, alam niyo po, masarap sabihin sa'yo ng tao na salamat kasi nakilala ko sa'yo. Dahil sa'yo nakakilala ako kay Lord. At isa po yan si Ate Jane na sobrang thankful ako kasi every time na sinasabi niya sa akin salamat kasi dinala mo ko dito sa place na yun. Sobrang saya po. Like ko pa yung tumawa ng loto kasi ang pera po, madaling ubusin yan. Pero yung
Pag yung joy na meron tayo, never pong nauubos yun. Kaya thank you po. Glory to God. Thank you po. Po, sino pa po? Sige po, ito lang po yung pagkakataon na lalo natin glorify si Lord. Ayan, si Nanay. Ayan, Nanay Veron. Palakpakan po natin si Lord. Ito po yung pagkakataon na, kaya nga po, Thanksgiving Sunday. Ito po yung pagkakataon na purihin mo lalo si Lord sa buhay natin. Sige po. Thank you po. Good morning po sa inyong family. Pastor. Lakas loob ko. Nilak ko ngayon ito. Yes. Sa totoo lang, since last year, 2025, nag-meet kami ni Pastor buong family. Hindi ko maalam kasi talaga nasasama sa family. Pero may purpose pala talaga. Nagulat ako bakit kasama siya. Kasi alam ko wala naman siya. Alam ko nasa pagpapala siya. Then, sabi ko nga, thank you Lord kasi dumating siya sa buhay namin family. Laking blessing. Kasi kami yung, alam mo ba yung bata na, yung baby na parang naghahanap ng gatas na magpipit sa katawan. Kami yun. Marami kaming church na pinuntahan, pero hindi pitil. Marami kaming hinahanap, pero kay Lord pala talaga makatawag. Hindi sa church. Pero noong nagsabi sa amin si Pastor, may dala siyang tarpaulin, kinausap niya ako. Medyo, yes, kahit anong pamilya, pero sabi ko kay Lord, Lord, bibigay ko yung tiwala ko sa tao. Yes. Bibigay ko, bibigay ko yung tiwala ko. Kasi Lord, alam ko, hindi ka magbababa ng tao ganito. Malakas sa loob. Kung hindi ito sa iyo. Galing. Kaya, nag-yes ako. Pero hindi ko alam kung ano yung susunod na mangyayari pagbaba namin sa show. Thank you Lord kasi may mga katulad nyo. Tulad ni Ate Lynn, sa iyo, ni Shirley, Giselle, Mami, si Ate Dennis, Tita Dennis. Sila yung mga una na sumama sa amin at yung family ko. Yung mga members sa shop. Thank you dahil nagtiwala rin siya na may makikinig na pala sa kanya. And then, katulad ko rin na nanay, katulad ni Nehemiah, nakita ko yung istorya ni Nehemiah. Sabi ko parang ako. Kasi, hirap siya na magtiwala ang mga tao sa kanya. Paano niya maitatayo yung wall? Yung wall na doon niya binuhos yung buong buhay niya na kahit nasa ibang lugar siya. Pero yung nabalitaan niya, yung kanyang kaharian, yung kanyang wall, nagdiba. Ako yun. Kasi diba na ako. Sira na yung puso ko dahil sa dami ng pinagdaanan. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas para maitayo ko yung wall ko. At ito na yung wall ko. Kasi nagtiwala sa akin si Lord. Thank you kasi may pastor na nakikinig sa akin. She always reminding us talaga. Nananalig na banda. Nanayan din sa Lord. Kaya siya nag-iwag. And thank you din sa inyo kasi yung church na to, na sinimulan to as inuwalang wala. Pero sa bisa ni Lord, binigyan niya ako ng lakas. Gawin mo to. Gawin mo to. Kasi nandito ko, palagi sa iyo. Nasa harap at likod ko ako. Noong time na binabari to ang church, hindi ko alam paano sisimulan, paano ko makapaganda. Pero sa tulong ni Lord, Lord, tulungan mo ako paano ko maayos yung tahanan. Kasi deserve mo to eh. Sabi ko nga, kay Pastor, walang tahanan ang Lord na mahirap. Pagyayamanin mo. Yes. Kaya thank you, Lord. Dahil ngayon, continuous, nagpipray ako.
para sa unity, restoration, para sa buong pamilya ko. At yung pinagpapasalamat ko rin, yung 2025 na madalas ko sinasabi yung business namin, nag-ups and down. Pero Lord, tiwala ako sa'yo. Hindi mo ka pababayaan kasi yung building na yan, tinayo mo yan. Sa'yo nang galing lahat yan. Kaya hindi mo pababayaan. Ikaw yung post, ikaw yung haligi ng lahat na yan. Kaya lahat yan, ibabat ko sa'yo. Amen. And last, thank you ako sa bahay na anak ko si Jember. Lord, thank you. Maraming beses na ako nagsabi sa'yo ng thank you. I love you na. Kasi maraming beses na si Jember gaganon-ganon din siya. Kasi sa family hindi mawawala ang pagkakaroon minsan ng mga struggles. But then, sabi ko sa kanya, nag-message ako sa kanya, nag-Nehemiah, tatagal mo yung loob. Nasabi ko sa kanya. Kaya thank you lahat sa inyo, family. You're always my family. Thank you, Pastor. Amen. Praise God. The best ka lang po para kay Lord. Sino pa po? Po, baka mapanis yung testimony nyo. Sayang. Tita Giselle, sige po. Po, ito po yung pagkakataon na punong-puno tayo ng pasasalamat ngayong linggong to. Hello po, good morning po. Sa akin ganun din po, nung katulad din na naghahanap po ng masisimbahan. Kasi nga, matagal din po ako nawala sa church. Yun, nakalimut ako, na ano naman ako sa mga dating hindi magagandang mga ginagawa. Tapos, nung chinata ko ni Pastor na mag-ano nga daw siya ng church, talagang sabi ko, oo, sasama ako. Kasi talagang gustong-gusto ko talaga dahil naghahanap na rin ako. Pati yung puso ko, syempre, nasanay din ako ng ano. Tapos yun, gusto ko magpasalamat sa Lord sa isang taon na ang ginawa niya sa amin na pag-iingat sa akin, sa asawa. Tapos, gusto ko magpasalamat kahit siyempre, hindi rin ako perfectong tao. Nakakagawa ko ng mali, nakakaano ako. Pero, lagi ako nagpapasalamat sa Lord kasi pinapatawad niya ako sa lahat ng mga ginagawa kong kasalanan talaga. Siyempre, sa family, salamat sa pag-iingat, protection sa anak ko. Na-aksidente yung anak ko last, November yata. Si Paolo na-aksidente sa motor. Talagang, ang prayer talaga sobrang pain ko talaga. Ang anak ko, pag umaalis, lagi ko talaga siyang pinagpipray. Ayun, nasugatan siya, Pastor, dito lang, tsaka dito lang. Kasi yung, mild lang talaga. Kasi yung motor, umano sa dulas, sa madulas na dumaan. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi laging nandun ang protection sa family. Kaya ako naman, ako lang minsan ang nagsisimba. Gusto kong ipagpatuloy. Gusto kong pakita sa mga anak ko, lalo na sa asawa ko. Sa asawa ko, napakabait. Sobrang bait sa buong mundo. Na minsan against, minsan ayaw niya ng tulad kahapon. Pero, hindi ko inaano yung sabi niya, wag akong pumunta, iniisip ko kasi gusto ng puso ko, gusto ng Lord, at gusto kong sumunod talaga. Ayun. Thank you po, thank you. Praise God. Thank you po. Sige po, last two pa. Sige, last two. Lalaki naman. Anong yung atapang katao po? Sige po, lalaki naman. Bandera ng lalaki. Lalaki. Ako testimony ko, start ng January. Yung nakaplano pa lang, kung dapat gawin, susuporta talaga kay Pastor kasi unang-una, sa kabila pa lang, magkasama na kami talaga. Tsaka, kumbaga, alam ko willing ako sa mga ganyang gawain. Hindi man ako perfect sa pagsunod, but I know God's have a plan to me. Sa aming mag-asawa, may plano siya. Then tuloy-tuloy lang kami, hindi ko na mamalayan na ay na pala yung unti ka nang sumusunod na talaga, yun na pala yun. Hindi yung sasabihin ng mga mentor mo, sunod ka sa ganito, sunod ka sa ganito, hindi yun. Pag alam mo sa puso mo na ikaw at si Lord lang, yun na yun. Diba? Hindi ibang tao, ikaw at si Lord lang, yun na yun. Sapat sa buhay. Kung di ba sabi niya, sapat sa buhay mo, Panginoon. Then ayun nga, sumusunod kami, ayun nga nangyayari sa pagsunod, kung ano man yung life yung pinagpipray sa chef na God will provide, ikaw lang nakakaalam, lahat ng, ako lang naman yung gagamitin nyo. Ako lang gagamitin mo, Lord. Pero sa family, sa shop, kasi maraming matutulungan.
ganun pala sabi nga ni Pastor, sa pagtulong pala sa tao, ano na yan, tayo, sa pagtulong sa pagtulong lang sa mga tao sa ministry na. Yung pala hindi pala ilalabas ka, hindi pala yun. Yun na yun ang ministry. Sa family pala ministry na. Aalis pa lang kayo, magbabati kayo, ministry na. Yung pala yung ministry na sinasabi, hindi yung hahanap ka sa ganyan, tapos pag nasaktan ka, masakit kasi ibinigay mo ang todo, di ba? Sakit yun. Patuloy kasi nangyari din sa akin yun. Kaya pala hindi pala yun. Sabi, kung saan ka lang mapunta, alam mong para sa Lord God, binibigay mo pa siya sa Lord. Ministry na pala yung gano'n. Ayun nga, tuloy-tuloy hanggang umabot ng December, ito itong month of 2025. Sabi ko, Lord, alam namin mag-asawa na yung hinihiling namin magkaanak. At dumating yung Christmas sa bahay. Sabi ni Pastor, ang dami mo na palang anak. Kasi ang dami mga bata kasi talagang hindi man sabi, pero yung makikita yung mga tao, mga bata na napakarami. Talagang sa ikaw doon pala nagpapasalamat na ako, Sir. Kasi nakikita ko yung mga bata, masaya kung magabata pa na sila. Nakikita nila yung ginagawa namin kasi welcome lagi sa kanila. Kahit yung mga pamangkin ko, love na love yung mga pamangkin ko talaga. Lahat yan, love na love ko yan. Kasi, ayun nga, doon ko ibibigay lahat sa mga bata ko, doon wala pa. Bigyan na ng mga pamangkin ko, nandiyan naman sila, di ba? Doon na lang, kaya sabi ko, thank you sa mother ko, sa lola ko, sa mga kapatid ko, salamat. Dahil sinasamahan niyo pa rin. Sinasamahan niyo po kami. At thank you sa lahat, sa family, CIY family. Glory to God. Glory to God. Thank you. God bless po. Isa pa po. Ayan. Isa pa po. Sino pong gustong magpasalamat sa Lord? Nagturoan. Sige po, sayang tong pagkakataon na to. Yun! Tapang nga tao. Tapang nga tao. Good morning, CMY family. Gaya nga na sinabi ni Brother Janber, dating sugatan. Yes! Kasi kami matagal rin kami ni Annalyn na medyo nagkaroon ng konting diferensya sa pagcha-judge. Pero nag-usap kami na willing kami kay Lord na, Lord, bigyan mo kami kung saan kami dapat. Bisa kasi pagka medyo nabigla ka, parang ano ka agad parang pakiramdam mo, parang wala na agad na pag-asa katapusan Pero thankful kami kasi si Edwin ay pinadala sa amin para makakita, makahanap ng bagong tahanan at bagong family. Pero si Edwin man, matagal na kami kakilala niya, tayo, di ba? Pero nung nalaman naman namin na nagka-pastor siya, thankful kami kasi na-reach niya yung pangarap niya. At thankful rin kami kasi first time kami naka-attend kahapon sa CIY main home. Maganda, masaya kasi full of encouragement. Hindi full of kaya natutuwa kami kasi doon ko namin nakita, brad, yung pagkatapos ng worship, ng mentoring, may libreng merienda. Walang bayad. Kaya maganda yung yung pag-attend natin doon. Tsaka natutuwa ako kasi malakas ang loob ni Brother Sherwin, talagang pakiat kagad sa taas para maganda, masaya. At saka thankful kami kasi laging prayer namin dito ay lahat ng health natin, lahat ng natin na trabaho natin ay pagpatuloy ni Lord na ibigay sa atin. Huwag mawawala yung ating tiwala sa isa't isa, lalo na kay Lord. Thank you. God bless po. God bless. Amen. Sige po, the best clap po para kayo. Sige, isa pa. Yan, isa pa.
para po wag masayang itong pagkakataon na to, para po mabigyan ng kapurihan si Lord. Sige po, sayang naman po kung hindi maririnig ng mga tao yung kadakilaan ni Lord sa buhay niya po. Sige po. Good morning sa lahat. I-share ko lang yung paano ako napunta dito. 6 months pa lang po ako. Parang 6 na taong gulang pa lang ako. Ngayon, sa tingin ko, yung pala yung 6 month anniversary dito. In-invite ako ni Lynn. Sabi ko, o sige, basta ito lang ha. Sabi ko ganun sa kanya. Anniversary naman, ang pagbibigyan kita. Sabi ko, ay di, nung napunta kami dito, ay, bahay pala to, Lynn. Sabi ko ganun. Hindi pala siya church, sabi ko, akala ko. Hindi ko alam na ito pala yung magpapaligaya sa akin. Nung pauwi na, sabi ko, hindi ko maano, sabi ko, ayoko na. Sabi, hindi na. Pag dumadaan yung linggo, sabi ko, parang namimiss kong pumunta doon. Ang hinihintay ko na i-invite na naman niya ako ulit. Sabi ko, hindi na niya ako in-invite. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, para akong nabalisa. Sabi ko, Len, pwede ba makasama sa inyo? Sabi ko, ito na pala. Sabi ko, ito pala talaga yung calling niya. At nag-chat din pala yung kapatid ko. Matagal na pala akong pinag-pray nila. Kasi yung hipag ko pala, pastoran na. Sabi ko, kaya pala ako pinunta dito. Sabi ko, ganon. At kahapon naman, kaya parang sabi ko, 6 na taon pa lang ako ngayon. Kahapon nagulat ako, puro yung parang 6 na taong gulang bata, puro parang pamangha lang ng pamangha. Pumunta ako doon sa sa kahapon. Ang laking gulat ko na ganun pala saya. Parang hindi. Pag-apak mo pa lang, nakinikilabutan ako. Sabi ko, ano bang meron dito? Tapos walang tigil ng simula ng 8 hanggang 12, walang tigil silang, wala talagang tigil na hindi nagbe-break. Sabi ko, sabi ko, ihinga lang, pahinga na ako. Sabi ko, din pag namin, ang galing ng pag-welcome nila. Yung magpe-pray, nagulat ako doon sa pastor, yung pag-ikot namin. Naghawakan kami ng kamay. Din pag namin, parang gusto kong bumitaw kasi nagulat ako yung sa likod ko may ibang nagsasalita na hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, yung parang yung batang kung mga curious lang ako lagi. Tiliningon ko, sabi ko, sino yun? Sabi, nakita ko yung pastor pala na nakatayo sa unahan. Yun, sabi ko, siya pala yun. Sabi ko, ganyan. At malaking salamat, Lord. Lagi kitang hinahanap. Sabi ko, itong 2025, yun ang pinaka-blaze ko talaga. At nakilala ko siya. Sa buong, sa 50 years. 50 years. Sabi ko, ngayon ko lang kita nakilala. Sabi ko, grabe ha. Sabi ko na parang wala pala akong kwenta sana sa mundo kung hindi kita nakilala. Ngayon, masasabi kong may kwenta na ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sana yung pray ko na lang this 2026 ay yung pamilya ko. Amen. Maging makilala lang siya, wala nang iba. Amen. Thank you. Thank you po. Sige po, the best ka lang po para kay Lord. Pwede po mag-request ako, punuan lang natin yung mga vacancy para po mapicturean tayo natin yung photographer na habang nakikinig, puno, no? Maganda sa picture yan, hindi butas. Yan, sige po, punuan lang po natin. At para ma-convince natin talaga si Lord. Pag-pray nyo po by the early January or may mangyayari po. Diba? Sa biyaya ni Lord na extension, yan dito po sa ating side na to. Sige po, the best ka lang po para kay Lord. Salamat po sa pagsunod. Sino po ditong na-bless ka sa mga testimonies ng mga kapatiran natin? So, salamat po sa inyong pong pagsunod. At yung pong mga testimony na yun, yan po ay nagbibigay glory kay Lord. Meron po kasi tinatawag na eternal value. Pag sabi eternal value, mga bagay na ginagawa mo rito na merong
kabuluhan sa langit. Ibig sabihin ng eternal value, meron siyang reward sa langit. Bakit? Nagbibigay tayo ng glory kay Lord. So, yun naman pong tinatawag na, may tinatawag kasi na eternal value, meron namang worldly value. Kumbaga, gumawa ka rito sa mundo, masaya ka, pero walang glory kay Lord. Yung bang si Lord, nalulungkot siya kasi hindi siya nag-glorify. Kaya po naman pong bawat isa sa atin, naniniwala po ako may ginawa si Lord. Tama po ba? May ginawa sa atin si Lord last year, na pinagpapasalamat mong lubos. Kasi kung magsasalita tayo lahat, hanggang 4 siguro, 4 or 5 na tayo matatapos. Pero naniniwala po ako, si Lord po ay naging faithful sa atin. Amen? Minsan pa po, palakpakan po natin si Lord. So, 2025, isang malaking labanan yun. Tama ba? Maraming labanan nangyari. Pwede bang isang malakas na 1, 2, 3, sabay-sabay tayo? Anong amoy nung almusal nung katabi mo? Amoy anong almusal? So, yung pong paghinga mo na yan ay hinga ng nakasurvive. Yung bang, Lord, nakatakas ako sa 2025 at itong taon na to, ibang level ako ngayon. Sabi mo sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, ibang level ka na ngayon. Bakit po? Yung pananampalataya natin, nagle-level up. The more na sumusunod ka po kay Lord, the more na nagle-level up po ang ating pagsunod. Tapos yun po naniniwala ron. Na ang ginagawa po natin na to ay talaga pong nagbibigay ng glory kay Lord. So sabi rito, vision, tandaan po natin yung word na vision Pag sinabing vision, ito po yung nakikinikinita mo pero hindi pa nangyayari. Ito po yung tinatawag na future picture kung ano ka dapat sa future. So yun itong mapangarapin. Kaya mapangarap ka, no? Ako dati pag dumadaan ako sa magandang bahay, sa akin yan. Dadaan ako sa magandang kotse, akin yan. Pero hindi ko naman kinukuha. So, nagde-declare ako. Sabi ko, one day. At yung magagandang motor, sabi ko, gusto ko tong brand na to One day, akin din yan. So, tawag diyang vision. Sabay-sabay nga po tayo. Vision. Nakikinikinita mo, pero hindi pa nangyayari. Pinapakita sa atin ni Lord para lagyan ka ng hope. Yan. Yung hope na yan, yun yung magiging term natin yung gasolina, motivation, para abutin yung bagay na yan. So, hindi po siya pinapakita ni Lord para pangarapin lang. At sasabihin natin sabay-sabay, wish ko lang. Wish ko lang. Yan. So, hindi po. Pinapakita ni Lord yan kasi alam ni Lord kakayanin mo. Amen? Kaya po sabi ng Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:13. Mapagtatagumpayan mo kasi, bakit? Kasama natin si Jesus. Because of Jesus, kaya nating abutin yun. Pero, tignan natin yung meaning ng vision. Vision, it is a God's idea revealed to man's mind, sa ating pong mga tao, in order for us to execute. Ang trabaho ng tao, papangyarihin. Amen? At hindi siya mangyayari sa tulong ng tao kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya dapat partner tayo ni Lord. Amen? Mahalagang partnership na meron ka ay dapat kay Lord. So yung vision na yan, hindi kaya na mag-isa yan. Kaya kailangan ng tulong. Si Pastor po ay nakikita nyo nakasalamin. Hindi po forma yan. Kung pwede lang, no? Ito pong salamin ko ay may grado po yan. Kaya po, gamit ko to kasi may problema sa vision. Yan, pag tinanggal ko to, iiwan ko na yung motor ko sa tabi. Hindi ko kaya mag-drive sa highway. Lalo gabi. So, bakit kailangan ng eyeglass? Para may tulong. Ang vision, kailangan siya ng tulong. Kaya po yung katabi mo na yan, malaking tulong yan sa vision ni Lord. Pwede mo i-congrats mo yan? Congratulations! Kasama ka sa tulong. Bakit? Si Lord po may pinapakita siya. Amen? Kaya nang binanggit niya ni Nanay, kahit sila alangan, ako po ay alangan din. Ako po yung may vision, kahit ako ay alangan. Ay ko, kaya ba to, Lord? Ay, dami naman pwedeng pagtiwalaan yan, ako ba? Pero vision, sagot ka ni Lord yan. Lagi natin tandaan po yon, basta si Lord may pinapagawa sa'yo, naka-back up si Lord.
Si Lord po, hindi po yung kamukha ni Batman ang iiwan. Hindi po. Basta si Lord ang nagpapagawa, meron niyang backup. Meron niyang suporta. Bakit? Magbibigay ng glory sa Kanya. Amen? Yung vision na yan, mangyayari na kung may tulong. Kaya po umabot tayo dito sa 11 months and 4 days. 11 months pa lang and 4 days ay dahil sa tulong po ng bawat isa sa atin. Amen? Tayo po ay nag-yes kay Lord. Hindi po kay pastor. Nag-yes tayo kay Lord para mapangyari yung pangitain ni Lord. So, yung pong mga binabanggit lang natin before, isa-isa nangyayari. Tama ba? Sabi ko dati, darating na tayo, magkakaroon tayong feeding program. Amen? At isa po yun sa talagang masasabi nating pinag-usapan. Nakita nyo paano nag-viral yun? Grabe. Tapos yung page engagement natin tumataas. Bakit? Bakit? Kasi dahil kay Lord. Utos kasi ni Lord. Yung kwento ni Tita Norlin, yun po yun. Yung dadaling ka ni Lord sa parang, ano kayang purpose ko rito? Hanggang si Lord yung magpapaintindi. Because we are so much blessed, kaya sabi ni Lord, punta naman kayo sa mga taong hindi sobrang blessed. Tama? At masasabi lang natin na nakapagdala tayo, naging blessing tayo kapag na-share natin yung salvation ni Lord. Kaya po naniniwala ko lahat ng mga taong yon, tinandaan ni Lord yan. Yung mga taong yon, mayroong magandang plano si Lord sa kanya. Yung mukha lang silang gusgusin, mukha lang silang, pag tinitignan mo kasi ang appearance, madali yung mag-judge eh. Parang walang future tong taong to. Minsan sa ugali, di ba? Parang mga walang future to. Hindi po. Hindi natin kayang hulaan kung anong kayang gawin nila. Amen? Yung sila po, parang tayo lang din naman dati yan. Tama? So, grabe yung last part, no? Na-stampede tayo, no? Pero masarap na kwento. Bakit? Alam natin yung mga yon ay uhaw. Uhaw po sila sa love. Yung love po na galing kay Jesus. Kasi ang mga love na para kay Jesus, ito po yung love na wala natin nakapalit. Kaya nga pinakilala lang natin yung church, pero hindi natin sila ini-invite pumunta. Because church are the people. Sila na po yun. Amen? At ang trabaho ni Lord ay hindi natin trabaho. Trabaho lang natin mag-share, si Lord na pong bahala mag-transform. Si Lord na bahala magpag-grow sa kanya, sa kanila. At hindi man po sila makarating dito, time will come, papadala naman tayo ni Lord ng iba pang pwedeng makatuwa. Amen? Ganun po mag-operate si Lord. Hindi po yung madala mo sila lahat dito, hindi po ganun. Kaya po ang mga tao, gaya po sinabi ni Brother Jenda, na ito pong simbahang ito, we will push you to grow in Christ. In your salvation. Ano daw gagawin ng simbahan na to? Ipupush ka para lumago. But, this church will not force you to grow. Magkaiba po. Nakikita niyo yung difference? Ipupush ka para lumago. Pero, hindi ka ipoforce. Gets niyo po? Ipupush ka. Parang ganito. Sumama ka na sa mentoring. Maganda mangyayari sa life mo. Magkakaroon ka ng panibagong perspective, pakakilala para kay Lord. Pastor, di talaga ako pwede, pasensya na po. Hindi, ganito ganyan. Tawag niyang push. Pero yung force, iba yon. Yung sumama ka, pero malungkot ka. Hanggang makauwi ka, masama pa rin loob mo. Ito si pastor talaga eh. Mapilit eh. So, ang pagsunod kay Lord, dapat bukal sa puso. Amen. Isang dapat po maging malinaw sa atin na ang pagsunod po natin kay Lord, dapat kusang loob. Amen. Sapagkat binibless ni Lord yung kusang loob na pagsunod. At walang blessing sa pagsunod na pilit. Ibig sabihin, ginawa mo siya na walang heart. Kasi si Lord after siya sa laman ng ating puso. Kaya po, sino po dito sa 2026, ayaw mo pong masayang yung panibagong taon na to. Amen. Ang meaning ko ng push is to pray until something happen. Hindi ka man tumanggi ka man sa isang bagay, yari ka kay pastor, pag-pray ka lalo niya. Sige, next time. Yeah. Pero naniniwala ako doon, kagaya ni Pedro, yung mga bumabawi ng second chance, ibang klase bumawi yan. Nakita niyo paano binigo ni Peter si Lord? Tama, pinagkalulo niya 3 times. Pero
pansinin nyo paano bumawi si Pedro. Hanggang kamatayan. Ganun niya tinodo yung pagbawi niya. Bakit? Nakarealize. So yung pagbawi natin kay Lord, ibang klase, naniniwala ka rin. At ilan tayo kahapon po, no? Pero sobrang napupuri sila kay Lord. Sobrang, para tayong ano rin eh, yung love, sobrang damang-dama natin. Nandiyan po ba yung video natin? Request natin. Pwede panoorin natin saglit at marinig natin kung ano ang Christ inyo binangonan sa pagkakakilala na rin ng iba po natin kasama ang Christ inyo. Pwede mo pasunin sa ilaw, panoorin lang po natin ito saglit, mabilis lang po ito. Tatawagin ko na po yung pangatlong magte-testimony po natin, si Brother Sherwin Esguera. Praise God. Yes, good. Thank you po, Lord. Thank you po. Good morning po and Happy New Year sa lahat. Ako po si Sherwin Esguera from CIY Binangonan po. Thank you. Medyo konting kabalo, pasensya na kayo. Konting testimony ko po. Salamat sa Lord kasi alam niyo po ba, 21 years po akong drug addict po siya. Diba? Kung titingnan niyo po, mahirap yung paano ako nagbago. Siguro po inalaw na rin ng Lord. Kasi for the past 21 years, naging miserable po ang buhay ng family ko. Totoo lang. Pero isa po ako sa pinakmaswerte dahil naibalik ko po, nabuo po, iniwanan po ako ng family ko. Pero nabuo po sila dahil sa pamamagitan ng Lord. Hindi niya po ako pinabayaan talaga. Dahil po sa, alam niyo po yung ginawa kong na-addict po ako sa shabu, marijuana, alak, sugal, lahat po ng bisyo napasok ko. Pero sa pamamagitan po ng Lord, talagang gumamit po siya ng tao para mapunta po ako dito sa harap niyo para makapagpatotoo. Asama ko po ang asawa ko at ang miyembro ng CIY Binangonan. Kaya thank you, Lord. Sensya na kayo, garal kayo. Kinakabahan po kasi ako. Pero sa pagharap ko po sa inyo, alam po hindi ako mababayaan ng Diyos at sana po magtuloy-tuloy. At gusto ko po ipagpatuloy yung buhay ko na ganito. Salamat po sa Christ in your family talaga. Alam niyo po yung, this is my second time po na napunta rito. Talaga pinagmalaki ko na po sa mga miyembro namin kung ano yung meron po tayo dito. Kaya nadagdagan po kami ngayon. Nadagdagan po kami ng nakasama. At sana po, lagi ko po pinapanalangin na sa ating pong pamilya, kung meron pong drug addict, ano lang po yun, comfort lang po talaga. Comfort lang po talaga. Huwag niyo lang pong sabihin sila, addict na po talaga sila. Nasaktan din po. Ako po nasaktan noon. Nasabihin ako sa akong addict ako. Nasaktan pa rin ako noon. Ang kailangan lang po talaga comfort kasi biktima po eh. Alam niyo po, biktima lang. Kaya siguro, alam ko po, masaya ang Lord sa ginawa niya sa akin. Dahil talagang tinalikuran ko na po yung yung pagiging drug addict po talaga. Kaya salamat po sa gabay po ng aming pastor na si Pastor Edwin Escalante. Napakalaki po ng tiwala namin sa kanya. Salamat po, Pastor. Salamat. At sa unang-una po, talaga sa Panginoon, talagang hindi ko po siya makakalimutan sa ginawa niya sa buhay ko. Kaya, lang po. Salamat. At sana po, magkaroon po tayo ng yung mga miyembro natin may ganito, comfort lang po. Thank you po. Salamat. Amen. Praise God. Salamat po sa Sige po, buhay po ninyo, palakpakan natin si Lord. Brother Sherwin Esguera. Sana po ang kapurihan. Nakakatuwa lang na yung Christ inyo binangonan, naipapakilala nyo ni Lord. Amen. Naipapakilala na tayo sa mga kapwa pa natin mananampalataya. Amen. At yung pong building na yan, bilang na lang kayo na 1 to 2 years, hindi na po gagamitin yan. Kaya po pag may time, pwede tayong pumasyal ulit doon.
At yung experience, napakasarap po, no? The best experience. At yun po yung dapat nating makita para luminaw lalo yung vision ni Lord. Kailangan kasi natin ng motivation para mas lalo natin gawin yung pinapagawa ni Lord. Amen? Hindi po totoo na ilan lang tayo sa lugar na to. Ang Christ in Your Family po ay buong mundo yan, worldwide, global. Kaya po, hindi tayo nag-iisa sa paggawa po ng kalooban ni Lord. Si Lord po, gumagalaw siya sa bawat kapanahunan. Tama? Kung babasahin natin ang Bible, generation to generation, gumagalaw si Lord. Tapos generation to generation, merong mga tinatalaga si Lord na leader. Tama? Napapansin niyo po yan, na ito pong mga leader na to, hindi rin naman perfect. Mga marami ring problema, lalo sa kanilang personal relationship kay Lord. Pero maganda rito na si Lord, bawat isa sa atin, gagamitin ka rin. Sino pa excited doon? Pero sabi rito, lahat daw na hindi willing na magpagamit, ay isasantabi ni Lord. Malungkot mang marinig, pero itatabi talaga ni Lord yung ayaw magpagamit sa kanya. Kasi ang pagpapagamit kay Lord, it is a voluntary heart. Tama? Na gusto kong, Lord, gamitin mo ako. Amen? Ako po, na-appreciate ko po yung, Balais couple. Yan. Sobrang praise God po sa buhay niyo. Kasi, gusto nilang i-offer talaga yung sakyan. No? Yung heart naman ni Kuya Sani, narinig ko. Basta yung safety kasi natin nakataya. So, wisdom pa rin yung galing kay Lord. So, sa mga bagay na yon, sabi ko, itong sasakyan na to, lalong i-glorify ni Lord. Yung pamilya nito, i-glorify lalo ni Lord. I-bless pa lalo. Bakit? Ang ganda ng puso. Gustong tumulong. Ang pagtulong po, hindi naman po yung sa nagawa mo. Yun lang pong yung palang may passion ka tumulong, ay malaking tulong na to. Malaking bagay na po sa ating pong Panginoon. Isa po sa tumatak sa akin yan sa training na yan, yung word na alignment. Yan, tandaan po natin yung word na alignment. Na dapat ang isang tao, naka-align siya dun sa purpose ni Lord. Sa plano ni Lord. Ang Bible po, na-create, kasi ang purpose po ng Bible, it is a redemptive plan of God to humanity. Yun lamang po yung purpose ng Bible. Kaya nagawa ang Bible. Kwento daw ito, or love letter, ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Tama? Kaya yung iyak ni Tita, na marami pa palang di nakakilala kay Lord, yun po yung heart ng Bible na to. Na ito pong ginagawa natin, we are part of the redemptive plan of God sa humanity. Sino pong gusto mong may maligtas dahil sa iyong buhay? Amen. Sino po dito ang gusto mo, darating na tayo magpapasalamat sa iyong tao? Amen. Na kahit di ka na niya, di mo na siya maririnig, halimbawa, dumating tayo sa time na tayo naman po ay matapos ang buhay na sa mundo to. Yung pong pasasalamat niya, naniniwala po ako, ay gagawin niya rin sa ibang tao. So, ang pagpapasalamat kay Lord, tandaan po natin to, ang pagpapasalamat kay Lord, it is a action word. Yung salamat, hindi yung Lord, salamat ha. Tulog na ako, Lord, thank you. Good night, malamig ngayon, konting prayer na lang. Hindi po, ang pagpapasalamat ay action word. Ibig sabihin ganito, yun lamang pong ako'y na-save kay Lord. Sabi ko, Lord, ano mang gusto mo ipagawa, gawin natin yan. Na-save pa lang ako nun ha. Kaya for the past 12 years, going to 13 na po, 13 na pala ngayon, na tinodo ko kay Lord. Nasabi ko, kasi ganun kita pasalamatan, Lord. At sa biyaya ni Lord, sabi ko, Lord, naalala ko yung nagtanim ako, na-share ko ata sa GC to. Sabi ko, Lord, itong itatanim ko, gusto ko talaga magpastor, hindi para magkaroon ng title. Kasi mas maraming kayang gawin pag nagpastor ako. Maraming kayang tulungan, maraming kayang impluensyahan pag nangyari to. Alignment po ba tawag doon? Yes. Na, Lord, gawin mo lang pastor. Para pogi naman ako. Hindi ganun eh. Hindi siya alignment. Pag sinabi alignment, i-request mo to kay Lord. Kasi alam ni Lord, or pinapaalam mo kay Lord, gagamitin ko to para mag-glorify ka. So, maraming bagay po para mapapurihan natin si Lord. Kaya nga po sabi ko, nung pinapangyari ni Lord yun, sabi ko, Lord, kung hindi pa ako pastor, ginagawa ko na yung pagpapasalamat ko kay Lord, lalo ngayon.
Kaya ako'y nangingiti lang sa mga nagsasabi, ang hirap naman ng biyahe mo, Pastor. Hindi po, napakasaya ko po nagbabiyahe. Kasi hiniling ko kay Lord yan eh. So dito minsan nahihirapan ka sa buhay. Ang hirap naman ng trabaho, ang hirap naman ng sitwasyon ko. Pero pag i-remind ka ni Lord, pinag-pray mo rin yan dati eh. Di ba dati ka namang wala? Pastor, ay Lord, ang hirap naman ng sitwasyon ko ngayon. Ang dami kong pera. Sarap no, sana no. Sa trabaho, binibiro ko yung mga kasama ko. Kasi may natanggap nga tayo last year na blessing. Yung problema ko ngayon, paano ubusin tong pera? Nangingiti rin sila. Tapos last January, umuwi po ako December 31. First time ko pong pinag-pray ko lang din kay Lord. Last year lang din. Sabi ko, Lord, sana dumating ang Pasko, ako nang yung magbibigay. Lagi ako nangihingit sa mga to mga kapatid ko eh. Kaya po, first time nagawa ko po yan na lahat sila may regalo. Glory to God. At yung regalo, hindi yung yung pwede na yan. Talagang kitang-kita ko yung reaction nila na napapawaw sila. Kasi may presyo naman din talaga yung binigay natin. At sabi ko, Lord, glory to you. Next year ulit, Lord. So, lahat ng bagay, dapat naka-align sa will ni Lord. Meron ka bang pananalapi ngayon? Dapat naka-align kay Lord yan. Magamit dapat sa purpose ng Lord. Kaya pala tayo binibless ni Lord para ibalik din sa kanyang glory. Tama? Sa mga, may ganun palang ministry din po yun. May mga milyonaryo or bilyonaryo, hindi nila alam saan gagamitin yung pera nila. May mga ganung tao na sila na yung nagpapanitong gawain na to. Bakit? Ministry pala yun. So, ano pa pong mga bagay na pwede mong i-align sa will ni Lord? Lakas na meron ka. Tama? Kung ikaw ay nagtatrabaho, pwede mong gamitin yung lakas mo dyan para mag-glorify pa rin si Lord. Tama? To make the long story short, lahat ng mga bagay ay dapat nagbibigay ng glory kay Lord. Inaalay mo dapat kay Lord. Kasi once na inaalay mo kay Lord, meron siyang eternal value. At maniwala po kayo sa dami na rin po ng ginawa ni Lord sa buhay ko ng lingkod, nakakilala ko lalo si Lord. The more talaga na pinapakawalan mo yung bagay na meron ka, alam mo yung laro na badminton, binabalik sa'yo ni Lord. Mas malakas pa. Mas marami pa. Yung akala mo na walang ka, pero iba magbalik si Lord. Hanggang ma-request mo, Lord, pahinga muna, tama na muna itong blessing, nalulunod na ako. Sino pong this 2026, gusto mo po ng rumaragas ang pagpapala niya? Amen? Rumaragas ang pagpapala, hindi lang po yan pinansyal. Relasyon sa pamilya. Sino po ditong nag-aayos ka ng relasyon sa pamilya? Kayang-kaya ni Lord yan. So, sabi rito, dapat ang isang tao, the more na napopromote ka kay Lord, tumataas yung promotion ng iyong pagpapasalamat kay Lord. Tama? Yung pasasalamat mo kay Lord, yung hindi mo na ma-contain, kailangan mong magawa into action. Tama? Ito may kwento si Pastor Phil kahapon yung nag-speech po. Tuwang-tuwa ako, at the same time may revelation. Sabi niya, mayroon daw silang pinag-pray na ma-promote sa trabaho. Sige, promote mo natin yan. Na-promote naman. Na-promote siya, ang ganda ng position, ang laki ng sahod. Pero, naiwan daw na promotion yung pagbibigay niya kay Lord. Hindi na-promote yung giving niya kay Lord. Naiwan. Kahawanan lahat. Pero yung revelation, yung pagpapasalamat kasi natin kay Lord, makikita talaga sa action. Makikita talaga yan sa mga bagay kung paano ka gumalaw sa pang-araw-araw. Kaya po, ang pagsunod kay Lord, maganda magkaroon tayong ganong mindset this 2026. Yung pasasalamat mo kay Lord ay gagawin mo into action. Lord, papasalamatan kita sa mga bagay na, sige, Pastor, ano yung gagawin natin this 2026? This is my way of thanksgiving to our Lord. So, tandaan po natin to, sa bawat ginagawa natin dito sa simbahan, hindi po para kay Pastor yan. Hindi po sa promotion ng Christ in yung binanganan. Lahat po yung para kay Lord. Gamit lang po ni Lord, itong simbahan na to, itong sanctuary na to, para po ma-exercise ang ating pananampalataya. Amen? Kasi gustong-gusto ni Lord na magamit po tayo. 2026 is not just a year to build more. Tapos sabi rin po ni Pastor Phil ito, but it is a year to build right. Tama po ba? Marami tayong plano this 2026? Plano ko to, Pastor. Plano namin pumasyal sa ganitong lugar.
Plano namin itong mapuntahan to. Plano namin mapatayo tong lugar na to. Plano na, ang dami, no? Ang dami mong gustong itayo, i-build. Pero sabi dito, hindi yung mga bagay lang na pagtatayo. Pero ang tanong daw, it is a year to build, right? Yan bang itatayo mo, kalooban ba ni Lord? Kasi pag hindi daw will ni Lord, malulungkot ka sa huli. Tama? Marami kang binild last year na nasayang. Tama ba? Sino kung may mga nasayang kang sakripisyo? Nakakala mo kasama ka sa tagumpay, hindi pala. Bakit? Hindi kasi tama yung pinagtayuan. At prinsipyo rin po ng Bible yon, na kapag nagtayo ka ng iyong pundasyon sa buhangin, ano po mangyayari? Pag doon ka nagtayo, ay si architect, no? Bibigay lang yan. At kapag po nagtayo ka naman ng pundasyon mo sa bato, napakatibay na. So, hindi lahat ng ating pong iniimbesan ay makakatulong sa paglago natin. Tama? Kaya po, hindi lahat dapat ay ma-build sa mga bagay na gusto mo lang pagtayuan. At mahalaga po, ng pinakamahalaga itayo natin is 2026, yung malalim na relasyon mo kay Lord. Yun po yung kailangan na dapat sa pagsunod mo kay Lord, ugatan ka. Sabi mo sa tabi mo, ugatan tayo kay Lord. Patawad po sa mga may ugat na. Si Mama, binibiro ko yan. So, yung lalim ng relasyon mo kay Lord, siyang tibay mo naman sa mga pagsubok sa buhay. Yung bang tatapusin na natin ito ulit ng 2026 na ikaw ay matatag. That's why 2025 we end with Jesus, and this 2026 we started with Jesus. Ang sarap na simula, no? Kasama si Jesus. At sino kung gusto mong tapusin natin ng 2026, nakasama pa rin si Jesus. Pwede bang bigyan natin ng the best clap si Lord? Arise and build is not a seasonal slogan. It is a continuous call to steadily to obey faithfully until God's purpose are fully accomplished in our lives and to His church. Ayun po kasi tema natin last year. Wala pa pong binababa si Bishop this year. Pero ang ganda rin ng pinaparating ni Pastor Phil na sinasabi niya na hindi yan slogan. Ito po ay continuous process na ginagawa ni Lord sa ating buhay. Tama naman po. Tama? Marami pa tayong binibuild sa buhay. Hanggat hindi siya natatapos, hindi tapos yung arise and build na tinatawag. Kaya po marami pang bagay na itatayo po si Lord sa ating buhay. At speaking of thankfulness, lubos po ba kayo nagpapasalamat kay Lord? Talagang taos-puso sa puso mo na Lord, salamat sa na-experience namin. Yung mga lugar na akala mo di mo pupuntahan, sa picture mo lang, sa civica at kultura mo lang nakikita dati. Pastor, wala nang ganun ngayon. Yung mga nakaka-relate dito, yung kabats lang natin. Ano yun, sabi ng kabataan? Yung nakikita mo lang sa araling panlipunan, mapupunta mo pala. Tama? So, bakit? There's more in the Lord. Yung pagpapasalamat, Lord, buti na lang natapakan ko tong lugar na to. Kala ko pangarap lang. Kasi last time, punta akong Pulilo, no? Nakalabas ka ng konti sa Pilipinas. Ang sarap ng feeling, no? Pero kinakabahan ako kasi tubig yan, eh. Ito, first time to, Tigendar. Kasi dito, sa aeroplano, makakasigaw ka pa ng, mahaba, doon, wala. Pag lumubog yun, wala na. Goodbye. So, sabi ko, nakita ko yung wonders ni Lord. Sabi ko, lupit mo, Lord. Paano mo ginawa to? Ganun ako namamangha. Tapos yung islang nakabukod, akala mo lapit na, unabot pa rin kami ng 2.5 oras. Sabi ko, parang hindi lumalapit tong isla na to, ha? So, doon nagpapakilala si Lord na kailangan mong mamangha sa Kanya. At bukod sa mamangha ka, masarap din na makita ng mga tao na mamangha sila sa'yo dahil may ginagawa sila. Sila ate, sila kuya, vegan, no? Grabe. Isa rin po sa prayer ko yun, mapuntahan yung mga ganong lugar. Sabi ko, sa paggawa natin ng kalooban ni Lord, mangyayari yan. So, gawin lang natin ang kalooban ni Lord at siyang bahala sa mga desires ng ating puso. Tama po ba? Anong sabi ng Bible? Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Ano daw po ibibigay? Desires of our hearts. Wala pong selective. Walang selective na sinasabi ni Lord. Sabi niya, anong laman ng puso mo, anak? Kayang-kaya ko yan. So, meron pong kwento sa Bible, in the book of Luke, sa Lucas po, sa libro po ng Lucas, chapter 17, verse 11 to 19, meron pong kwento rito na makikita natin kung paano kahalaga ang nagpapasalamat kay Lord. Na si Lord, marami siyang ginagawa sa buhay natin, pero maraming tao hindi na-appreciate. Tama po ba? Marami ng goodness si Lord. Ang problema sa tao, mali yung puso. Yes. Binilis na ni Lord, Lord, kulang. Sinagdagan na ni Lord, kulang pa rin, Lord. Hindi pa rin ako masaya. So, dito natin makikita kung gaano kahalaga yung pagpapasalamat. Ang sabi po sa verse 11 ng chapter 17 ng book of Luke, sabi rin yan, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, ay nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Ang sabi po ng verse 12, nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. So, tumigil ang mga ito at may kalayuan. Verse 13, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So, itong leper na to, ketongin, sa panahon nila ay isa pong malubang sakit. At sa panahon po nila, yan po yung talaga yung walang gamot. Ibig sabihin, pag may ganun ka, hindi lang po basta ordinaryong sakit yun. Kasi in a biblical perspective, basahin po natin to, in the biblical term, sabi rito, these individuals were considered ritually unclean. So, pag may ketong ka, ayun yung manifestation na ikaw ang makasalanan. Buti na lang sa panahon natin ngayon, hindi na. Ang tao nakakagawa ng kasalanan, buti hindi tumutubo. Kaya pala may maganong biruan, no? Tigilan mo na yung kasalanan mo na yun, baka tumubo sa katawan mo yan. Tama, narinig niyo po yung gano'n na yun. Ito pala yun. Ito pala yung kwento na yun na sa kanila po, pag nagkakasala ka, may tumutubo sa katawan. At ang ketong po, ay hindi lang po ano yan, ordinaryong sakit. Yan po yung malala, yung parang nagsusugat, tapos hindi mo na alam, natatanggalan ka ng mga parte ng iyong katawan. Yung ang saya-saya mo, may kausap ka, parang nalaglag yung ilong mo. May ketong. Okay lang, yung sa'yo, tenga eh. Pero sila siguro magbiruan, bakit ketong? Spiritual effect ng sin po pala yun. They are considered as unclean people. Forced to live outside the community as outcasts. Yung panahon po na yan, sa kanila pong kultura, dadaling kayo sa isang lugar na pero puro ketong. Ang hirap nun, parang rehabilitation site. Bawal ka sa amin. May ketong ka. Dadaling kita sa isang lugar. Doon kayo, sama-sama kayo may ketong. So, ganun kahirap or ka-identified pag nagkakasala. Kaya sa atin po ngayon, may mga ginagawa tayo na hindi halata. Tama? Kaya natin mag-pretend na hindi tayo okay. Na kahit may ginagawa tayong mali, okay lang, di na makita nila. Pero si Lord, wala tayong may tatago. Tama? At sabi po ng Lucas 12:2, walang lihim na hindi nabubunin. Kahit itago mo yan, parang halimbawa sa patay, kahit itago mo yan sa parte ng buhay, ng bahay, halingaw-ngaw no? Haamoy din, mabubuking. Ganun katindi si Lord. At sabi doon, walang tagong hindi nalalantad. So, in the negative side, pangit. Pero may good term din po yan. Kung ikaw ay nag-worship ng tapat kay Lord, umiiyak ka kay Lord in private. Ako madalas sa CR Yan ako lagi nag-worship kay Lord. Nasa kwarto, ako lang din naman sa kwarto. Doon ko iniiyak ko, sinusuko kay Lord lahat. Doon ko pinagpe-pray, Lord, sana mangyari to, sana mabigyan ka ng glory. At ang ginagawa naman ni Lord, ito pong Christ inyo binangonan, idea lang siya before. Isa lang siyang kumikiliti sa isipan ni Pastor. Ano kaya may Christ inyo binangonan? Pwede kaya yun? So, yun po yung nasa tago. Anong ginawa ni Lord?
in-expose ni Lord. Hindi na natin maitago yung influence ng Christ in you binakon. Tama? Kung nandun po kayo, yung habang testimony si Tito Sherwin, yung palakpak ng tao, sa ako po, tumatayo balahibo ko na naririnig ng tenga ko, sabi ni Lord, anak, ayun yung idea ko sa'yo, di ba? Kinukwento ko lang sa'yo before yan. Oo ka nga lang na oo, kahit di ka nagtitiwala. Pinapangakuan ako ni Lord, sinasabihan ako ni Lord, na-encourage ako naman, di ako niniwala, amen lang. Pero kahapon, nasaksihan ko. Tapos sabi ko, Bishop, lumalayo na si Bishop Nahabol namin, baka pumunta na ng kanyang kwarto. Bishop, pa-picture po. O sige, sabi niya, doon tayo sa stage. Siya pa yung nagyaya. Hindi po dito lang, hindi, doon tayo, sabi niya. Anniversary, kita-kits tayo, sabi niya. Pupunta kami. Sabi na pala pa natin. Sabi niya, kakausapin ko lahat ng council. Pupunta kami lahat. Tapos si Nanay Edith, yung pinuntahan po kami ng maaga. Hindi po nataon yun na may CCTV kasi sa taas. Ang daming CCTV sa kwarto niya. Kaya binaba tayo. So, unti-unti, yung influensya nila nakikilala. Bakit? Nagsimula sa tago. Kaya po kung meron ka mga pinipipray, mag-pray mo lang yan sa dakong banal. Sabi ng Bible, isara mo yung silid, manalangin ka sa Lord. Lumuhod ka. Hindi po kailangan makita ng mga tao, marinig ng mga tao, my day mo, Lord, someday magkakaroon din ako. Hindi po. Si Lord lang makaalam niyan. Siya na mag-expose niya. Yung masashock na lang yung buong mundo, tama? Na, wow, paano nangyari yan? So, bakit? Naandun tayo sa level na kung saan gusto natin i-glorify siya. At ito pong mga ketongin na to, ituloy po natin. They are outcast, isolated, and believed to be under divine pleasure, symbolizing sin and defilement, but also representing humanity' need for spiritual cleansing and restoration through God. So, sabi rito, that's our lives before yung hindi pa natin nakikilala si Lord. Yung mga ketongin na yan, para din po tayo dati yan. Nung wala pa tayong relasyon kay Lord, merong kang kasalanan. Tama, tayo po lahat. Makasalanan. Tapos wala naman dating sa atin kung tayo makasalanan. Proud pa nga tayo, di ba? Masaya pa tayong gumagawa. Bakit? Yun kasi yung nature ng tao. Pero sabi rito, may tinatawag ng divine nature. The moment we met Christ, yun na po yung simula na kung saan makikita mo na ikaw pala'y marumi. Kasi pansin na natin itong verse na to. Nasa distance daw sila at sumisigaw. Tama? Jesus, mahabag ka sa amin. Hindi sila makalapit kasi alam nila si Jesus ay holy. Tama? Na si Lord, lagi pa nating biruan, ayoko magsimba kasi baka umusok ako Ayoko magbabad sa church, baka sumobra ako sa langit. Okay lang, baka pagbagsak mo, langit naman. Mahirap ka pusin. So, ano pong ibig sabihin ng mga bagay na to? Na pag nakilala mo si Lord, makikita mo, masasalamin mo kung sino ka. Kung gaano ka makasalanan, kung ano po yung mga kulang pa sa buhay natin. Ang sabi po rito, verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Sumunod po doon, sabi dito, habang sila lumalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Ako po may tanong, sa tingin nyo, bakit sila gumaling? Hindi pa naman sila hinahawakan ni Jesus. Tama? Wala pa namang ginagawa si Lord. Ang sabi lang, punta kayo doon sa mga Pariseo. At napapansin nila, gumagaling sila. Ang ganda na sabi dito, ano po? Dahil sa pagsunod. Ngayon po ba, there's a blessing in obedience. Merong pagpapala sa pagsunod sa kalooban ni Lord. Minsan nakala mo sumunod ka, parang argabyado ka, tama? Minsan sa pagsunod mo kay Lord, feeling mo, parang, Lord, pagod ako pwede pa tsaka na lang. Na-holiday break naman kahit pa paano. Ako po ba, sabi ko, request ko kay Lord pabira naman, January 3. Pwede February na lang. Sabi ni Lord, di pwede, unang Sabado yan. Tapos, gusto ko pa makasama yung family ko. Gusto ko po silang makasama pa. Kasi nga, long weekend sila, hanggang linggo pa sila, hanggang ngayon pa sila sa amin.
Sabi ko, sayang naman, hindi ko sila makakasama. Pero, sa pagsunod mo kay Lord, hindi mo alam, may ina-answer na prayer si Lord. Tama po ba? Marami tayong pinagpipray kay Lord? Marami tayong gusto mangyari? Sa pagsunod mo kay Lord, isa-isa ng ina-approve ni Lord lahat. Amen? Isa-isa ng ginagawa na ng paraan ni Lord yan. Kaya po, sabi mo sa tabi mo, sunod lang ng sunod. Sometimes sa pagsunod natin, tila parang nabawasan tayo ng pananalapi, nabawasan tayo ng lakas, nag-invest ka ng oras, parang natalo ka sa relasyon. Hindi po. Lahat ng yan ay meron pong reward kay Lord. Ang sabi po sa verse 15, nang mapuna ng isa na magaling na siya, ay nagbalik siyang sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos. Ilan daw yung nakapansin? Yung isa, napansin niya gumagaling siya. Naniniwala po ako, lahat sila, naramdaman nilang gumagaling sila. Pero merong isang naglakas loob na bumalik. At ang sabi, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumagaling at lumilinis. Sabi po ng verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya at sumisigaw ng may pagpupuri kay Lord. Lahat po tayo, nagkaroon tayo ng spiritual leprosy. Tama? Nagkaroon tayo ng sakit sa kasalanan at cancer po yan. Wala pong gamot si Jesus dyan. Pang-impyerno talaga pag namuhay tayo sa kasalanan. Pero si Jesus, hindi siya pumayag na walang paraan. Hindi pwedeng walang gamot dyan. Kaya ang tanging gamot lang ay si Jesus. Ayaw maman niyang gawin yon, labag man sa kalooban ng Ama, pero isinugo yung kaisa-isang ina. Tama? Masarap i-offer pag maraming anak. Hindi ganun kasakit ng sobra. Pero pag isa lang, kaisa-isa, hindi ko yung mahirap na bagay, no? Isuko yung nag-iisa na meron. So, si Lord po sa buhay natin, marami siyang gustong ipasuko sa'yo. Pero kaya niyang palitan na mas the best. Amen. Tama? Kaya po sa pagsunod natin kay Lord, may mga bagay na mararanasan tayo talaga. Gumagaling ka unti-unti sa iyong nakaraan. Sapagkat ang nakaraan, nandiyan pa rin yan. Kakawayan ka pa rin yan. Yung mga past na kasalanan, past na lifestyle, tama yung lifestyle natin, ang sarap balikan no? Pero hindi Ang linggo, masarap ipahinga yan, no? Gumising ng alas 11 ng umaga. Lalo yung mga working natin. Hindi Naandito tayo sa mga bagay na paano natin siya papasalamatan. At sabi po rito, yung pong may leper na to, sumigaw siya ng may pagpupuri kay Lord. Sa buhay natin, paano kaya tayo magpasalamat kay Lord? Tama? Ako po, sa Facebook, yan, nakikita niyo yung Facebook ko, parang walang kapaguran si Pastor mag-post, no? Parang walang tigil to si Pastor, Tulog na ata, nag-upload pa rin to, Bakit? Ako po, ang tingin ko sa Facebook ay journal ng aking buhay. Ganun ko siya tignan. Hindi ko po iniisip, ano kayo masasabi ng tao rito? Ano kaya ang approval ng tao? Hindi po Para sa akin, yun yung aking open journal na gusto kong makita ng mga tao. At the same time, gusto kong makita ng mga tao na this is the God that I have. This is the Lord that I have. Ito yung Diyos na pinagmamalaki ko. At sa biyaya naman ni Lord, nakikita ko yung journey, may nangyayari. Yung pinagpapasalamat ko dati, hinihiling ko kay Lord dati, ngayon, pinapamuhay na natin. At excited po ako, kasi kagaya nga po ng ating ginagawa, post lang tayo ng post ng ating simbahan, lalo, di ba, tayo sa taas tayo, napunta tayo rito, habang nakikinig tayo, kulay green kami lahat sa picture. Yan, para kami sumuk lahat. Yung green yung tapal. Tapos, dumating sa time, wala naman talaga electric pan nun. Si Pastor, talagang Happy New Year lagi ang kilikili. Bakit? Okay lang yon, hindi naman forever yan. Amen. Hanggang napunta tayo rito at naniniwala ko hindi lang din forever tayo rito. Kahapon, nasa unahan tayo. Sabi sa akin ni Lord, anak, ganda ba? Tingin ka sa paligid mo. Lahat yung time, magkakaroon ng ganyan sa pinangalan. Ito bang bigyan natin the best clap kay Lord? Bakit kung hindi paniniwalaan, ang dami ng pinatunayan ni Lord? Yung mga worship leader, ang dami nilang tumutugtog. Kami sa Rizal, may tagapakanta kami. Worship
worship instrument, wala pa. Pero in by spirit, kiniling na natin. So, ganun magpakilala sila. Bakit kailangan ng journey para yung series of your faith ma-develop? Kasi kayang ibigay ni Lord ang isang bagay in an instant. Tama ba? Yes. Kaya kang bagsakan ni Lord. Padalang ka ng isang track dyan na instrumento na worship team. Pero hindi, sayang yung journey. Tama? Yung kanila pong paglalakad na leper, alam ko journey ito eh. Sa buhay natin, habang sumusunod ka kay Lord, minsan parang wala naman nangyayari. Ba't kaya kami pinasunod ni Lord? Bakit kaya kami pinapapunta ni Lord dito? Along the journey, pinapagaling ka na ni Lord. Along the journey, sinasagot na ni Lord yung mga prayer request mo lang before. Tama, yung pangarap mo lang dati, no? Ngayon, nasa sayo na. Ang sarap po ng mga bagay na yan. At ito pong nag-iisa na to na nagpasalamat kay Lord, siya yung talagang lubos na nagpapasalamat. Ang sabi pa po sa verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Ibig sabihin ng Samaritan, hindi siya Jews. Yan, hindi po siya Hudyo. Pero siya ay nakatanggap ng kagalingan kay Lord. Lubos siya nagpapasalamat na pagdating kay Jesus, walang pinipili. Si Lord po wala siyang pinapaboran. Kung meron man, yun yung mga taong nagsisik talaga ng presence niya. Yun talagang kahit anumang sitwasyon ng aming buhay, Lord, meron o wala, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Meron o wala, basta may pagagawang simbahan, gagawan ng paraan yan. Kung ang BPI, we find ways. At pag wala ng paraan, wala na, limited na sila. Tayo, we will make a way. Talo natin ang BPI. Talo natin. Bakit? Meron tayong matinding pananampalataya kayo. At doon mismo, magkakaroon ng milagro si Lord sa buhay. Tinitingnan lang naman ni Lord kung susunod ba to. Kasi kapon, ngiti-ngiti kami. Kasi nag-hire tayo ng band. Yung amount, medyo mataas. Pero, sabi ko, Lord, wala na eh. Immune na ako sa ganyan eh. Sa tagal ko na pong sumusunod kay Lord. Maliit. Sabi ko, kaya ni Lord yan. So, nakauwi kami. Okay naman, fully paid. Tapos ang tuwang-tuwa ko rin, nakapag-minister tayo sa driver. Talagang hanggang makauwi, talagang tuwan-tuwa siya. So, ano pong ibig sabihin ng mga bagay na yon? Na dapat sa kaisipan natin, wag po tayong hadlang, na sa kaisipan pa lang, putol na yung vision ni Lord. Yung bang vision kasi, it is the wire towards the dream of God for your life. Binibigyan ka ng wire ni Lord para makatulay ka ron. So, minsan tayo, di ba, sa perspective ng mata ng tao, mahirap yan, Lord, malabo. Hindi ko kaya yan. Putulin na yan. Pero sa mata ni Lord, sa vision ni Lord, ibang klase yan. Sige po, kaya yan. Gagawa natin ng paraan. So, maraming bagay para mapasalamatan natin si Lord. At ang magpapasalamat, kagaya po ng ating last feeding, hindi ka man naka-join doon, yung panalangin mo lang po, laking tulong na yun. Kung alam nyo lang po, nagtagumpay tayo sa feeding, kasi dahilan sa prayer ng bawat isa. At ang sabi ko, Lord, maganda to Sabi ni Lord, ulitin nyo pa naman yan. Pangalas si Lord. Pray niyo po anong barangay pwede natin puntahan. Talagang kailangan ng tulong. Meron nga po kami dream niya Tita Lalim, Tita Jenga. Napuntahan natin yung mga lugar na parang hindi naman NPA yung mga I-time, mga ganun. Yung mga lugar na kahit di naman I-time, kapwa lang naman natin. Pero sila yung longing sa pagpapala. Tapos tayo lahat pupunta, So, isa yun sa mga vision ni Lord. Bakit? Ang sabi ni Lord, go and make disciple of all nation, through the ends of the world, sabi ron. So, yung mga kasulok-sulukan na yan, aabutin ng gospel ni Lord. So, excited na. So, yan pong mga bagay na yan, ay mangyayari sa tulong ni Lord. Tapusin po natin itong verse na to. Sabi rito, verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Verse 18, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi ang dayuhang ito. Verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya,
tumayo ka at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Dito ko po nabuo yung revelation na kaya ka pala sumusunod, it is an act of your faith. Sabi ko, paano yun? Sasagutin ni Lord yung prayer, sumunod lang? Marami naman pwedeng sumunod kaso masama loob. Tama? Pero ito, dito ko napagtanto na yung pagsunod nitong isa, sumunod siya na merong pananampalataya. Kasi sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang nagpapagaling pala sa isang tao, hindi doktor, hindi gamot. Pero kailangan mo mag-take ng vitamins, ha? Kailangan mo magpa-check up kung kailangan. Ang nagpapagaling sa atin, example, magpapadoktor ka, yung pagsunod mo kay Lord. Gagawin mo to kasi padala ni Lord yung doktor na yan. Tama? At the more na ikaw ay sumusunod, yung reseta hindi mo binabawasan, tama? Ito, ayoko inumin to ngayon. Next time na lang yan. So, ito mahal, wag mo na to. Hindi po. The more na ikaw sumusunod, yun pala yung developing ng ating pananampalataya. Sa bawat, itong isang gumaling na to, naniniwala ako habang naglalakad siya, nagpe-pray siya. Gagaling ako. At yung siyam na hinahanap ni Jesus, siguro sumusunod to, nagdadabo. Ano na naman trip to, oh. Sana naman ako dadalhin ng inuutos sa amin. So, ito pong ginagawa ni Lord ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya po sunod lang ng sunod, doon po may mangyayari. Amen? At ang sabi po rito, sa last verse, highlight ko lang po itong verse 19 na to, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, remember the word faith. Yan po yung matinding kakampi natin sa journey natin is 2026. Amen? Kapag ang 2026, hindi lang po, unahan ko na po kayo, hindi lang po magagandang bagay mangyayari dyan. Meron pong mga hindi mo inaasahan. Pero, bottom line, maganda pa rin po yun. Kasi pampaganda ng kwento ng 2026. Sino pa excited daw? Ang tanging kailangan lang po natin this 2026 is the word alignment. Amen? Na sa anumang bagay na gagawin natin, dapat para kay Lord. Anumang bagay na gagawin natin, dapat para kay Lord. Ako po mayroon akong yearly word din kay Lord. Sabi ko, Lord, ano kayang word mo sa akin for this year? Sabi sa akin ni Lord, sa isang book po ng Psalms yun, sabi, kasi sabi ron sa Psalms, sabi ron, David shepherd them, nilid ni David yung lugar ng Israel, with two things, skillful hands and integrity of the heart. Ayun po yung sa word sa akin ni Lord, na pag-iisay mo yan, sabi sa akin ni Lord, you have to perform this year. Ano, parang pangit naman ng term na yun, perform. Tama? Nasanay tayo na sa may nagbanggit sa atin dati nung pag sabing perform, pakitang tao. Hindi pala. Unti-unting nilinaw sa akin ni Lord na kailangan mong mag-perform kasi you have to give God excellence. Kaya sabi nanay, di ba? Ano kayang magandang gawin dito sa simbahan? So, perform. Kailangan nating husayan this year sapagkat doon nakabase ang promotion ni Lord. At sa bawat isa po sa atin, yun din po yung message ni Lord na dapat mag-perform tayo kay Lord. Kung ikaw ay mananampalataya, i-goal mo, sino po dito gusto mo i-goal? 52 Sunday, mati ng palato. Sana makaya ko to, Lord, no? 52 weeks. Tama ba? O tama ba ako ng bilang? So, wala akong absent this year. Kaya yon. Tama, no? Tapos sa mga trainings, i-goal ko rin. Hindi man lahat, pero ilan dyan, ma-attenan ko rin yan. Kasama din ako dyan. So, tawag dyan, faith. Amen? So, ito pong pananampalataya na to, dapat ay ma-develop tayo lahat. Gusto ko pong iwan sa inyo tong verse na to bago po tayo matapos. Sabi po rito, balikan ko lang po itong verse, yan. Matthew chapter 19 verse 30, sa bandang itaas po yan. Mateo 19 verse 30, ngunit maraming nauuna na magiging huli. At ang sabi rito, marami namang nahuhuli na nauna. Kaya po wag po kayo magtataka. May mga mananampalataya na baguhan lang, pero bambilis ma-promote. Diba, tita? Yung feeling ko, tagal-tagal ko na. 6 months pa lang pala ako. Bakit? Yung bang pagsunod mo, di mo alam na de-develop ka na. At meron naman daw na huling, naunang na huhuli.
Pero hindi po para ikaw ay malungkot. Para ma-identify mo na, ay, kulang ako sa sigasig. Sisipagan ko this year. Sino pa excited doon? Lahat tayo magkakaroon po ng sigasig. Sino pa excited doon na ipapractice natin yung obedience? Ipapractice po natin yung submission. Kung ano po yung baba ni Pastor, huwag mong isipin paano hindi gawin. Isipin natin, paano kaya mangyayari yan? Sapagkat vision, it is a God's idea. Ako po inautusan lang na sabihin sa atin to at ipagawa nila. Pwede po bang tumayo tayo lahat? At sino po dito yung puso natin punong-puno po ng pagpapasalamat kay Lord? Yung puso natin na yan, ito po, first Sunday, over 53 weeks pa napaparating. Or 51, kung di ako nagkakamali. At sa darating po ng mga linggo na paparating pa, hindi natin alam yung mangyayari, tama? Pero pwede po tayong makasigurado na meron po tayong Diyos na kasama. Meron po tayong Jesus na anuman pong pagsubok yung dadaanan natin, pwede po tayong tumawag sa Kanya. Ano pong bagay na kakarapin natin, dapat po malinaw sa atin ang ating Diyos ay naandyan palagi. Ang Diyos po ay hindi mapangusga. Ang Diyos po natin, minsan po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, pero po ang Jesus natin na to, handa po niya tayong patawarin. Pwede po bang let us bow our head and let us meditate the 2025 na nangyari sa ating buhay at ito pong 2026 na to, it is a fresh start para bumawi sa mga past regret natin, sa mga past years na nangyari na hindi tayo nakatodo kay Lord. Pwede po natin gamitin itong taon na to para, Lord, I want to elevate my faith to you, Lord. I want to elevate my obedience to you, Lord. I want to elevate my submission to you, Lord. Sapagkat, Lord, every time, Lord, na kami sumusunod, kagaya po ng isang leper na to, sa pagsunod niya, doon niya naranasan ang kagalingan. Sa paggaling niya, doon niya na-recognize na si Jesus ay nagpapagaling. Kaya po may mga pagsubok sa buhay, hindi po tayo para mahirapan, para mas lalong magpakilala pa si Jesus sa buhay natin. Sa mga pagsubok na nalalampasan natin, na akala natin di natin kaya, na pagtatagumpayan natin dahil gusto magpakilala ni Lord sa buhay po na bawat isa. Nasasabihin natin na mapagtatagumpayan natin hindi dahil sa sarili po natin, kundi sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya po may tinatawag na pananampalataya para wag natin akuin ang glory kapag tayo nagtagumpay. Wag po nating pagmalaki na nagtagumpay tayo, nagkaroon tayo ng mga bagay na gusto natin dahil sa kalakasan natin. Hindi po. Ang lakas ay galing kay Lord. Amen. May mga bagay na pinagmamalaki natin na dahil sa ating pananalapi ay naabot natin, nabili natin dahil po yan sa provision ni Lord. Amen. Amen. Kaya po, wala po talagang meron tayo sa mundo. Dumating po tayo sa mundong to na walang-wala. Even po, itong mga kasuotan natin ay provision lamang ng Lord. Kagaya po ng mga ibon, wala silang kakayahan para gumawa ng pagkain, pero si Lord nagpapadala ng mga pagkain sa kanila. Nagpapadala ng mga bagay na kailangan ng mga kahayupan, Lord. Ito po mga hayop na to, si Lord po ang bahala sa kanila. Si Lord yung nagsishelter sa kanila. At kung kayang gawin ni Lord sa mga hayop, bakit hindi niya kayang gawin sa mga tao? Lalo't sa mga anak niya na nagtitiwala, umaasa sa milagro ng ating Panginoon. Kaya po, church, this morning, is very important na anumang meron tayo sa mundong to ngayon, dahilan lamang sa biyaya ni Lord. Kaya po lagi tayo magpasalamat. At ang mga bagay na meron po tayo, dapat po i-align natin sa purpose ni Lord. Kung ikaw po ay pinagpapalang lubos, financially, pwede po mag-align ka ng mga bagay para kay Lord. Yung pong pera na yan is just a tool para magamit mo to level up your faith to our Lord. Kapag nag-invest ka sa mundong to, wala po yung eternal glory, wala eternal value. Pero pag nag-invest ka po ng iyong kayamanan sa karya ng Lord, meron po yung balik. Meron po yung pagpapala ng sabi ng mundo ng Bible, it is immeasurable. Hindi kayang sukhatin yung kayang ibalik ni Lord na pagpapala.
Kaya po, pag nagbigay tayo sa Lord, hindi po sayang. Hindi ka po nawalan, hindi ka po naubusan, kundi lalo ka pang magkakaroon. At sa pagbibigay natin, nade-develop yung pananampalataya na Lord, hindi ito pinakang mahalaga sa akin. Ikaw po ang pinakamahalaga. Sa mga may lakas din po dito na ibinibigay mo kay Lord, nakikita po natin mga dumarating dito sa sanctuary, may mga hirap pero sinisikap makarating, may mga trabaho na ginagawa ng paraan para makasamba. God really appreciate your effort. At pag si Lord po nakita niya, nasumpungan niya na ikaw ay talagang gumagawa ng paraan para makasamba, si Lord po ang magbibigay ng magandang schedule sa'yo. Magbibigay ng magandang promotion sa'yo. Magbibigay si Lord sa'yo ng malaking impluensya para mag-glorify po ang kanyang pangalan. Kaya po, wag po tayong magsasawang sumunod kay Lord. Wag po tayong magsasawang mag-submit sa kalooban niya. Especially ito pong paparating na 2026 ahead na ito. Marami po tayong gagawin. Magkakaroon po tayo ng encounter. Magkakaroon po tayo ng mga feedings pa, magkakaroon pa tayo ng anniversary, magkakaroon ng couples, ng youth. Marami pa pong ganap na mangyayari this year. Pero gusto ni Lord makita na anak, willing ka bang sumuport? Willing ka bang i-align yung meron ka? Kung meron ka lang ngayon ay lakas, handa mo bang ipagamit kay Lord? Kung meron ka ngayon financial, pero wala kang time, kaya mo bang ipagkaloob kay Lord yan? At ang lahat po ng yan, basta ginamit mo kay Lord, meron po siyang eternal value. May mga bagay na sinasagot si Lord sa in prayer habang ginagawa mo ang mga bagay. Gusto lamang makita ni Lord na bukal sa iyong puso ang pagtulong, pagsuporta sa kanyang kalooban, sa kanyang pangitain na walang laban sa puso. And it is a reminder of God about sa atin na huwag natin gawin ang isang bagay kung malungkot tayong gagawin. Kung masama ang loob natin na gagawin, gusto kong sabihin sa atin ni Lord na gawin mo isang bagay na bukal sa iyong puso upang merong glory na maalay kay Lord. Kaya po, church, this morning, kagaya po ng aking isang post sa Facebook, ang sabi ko po doon, kung if I summarize this 2025 na taon sa aking buhay, I call it grace of God. Lahat po ng bagay na nangyari po sa taon nito sa inyong pong lingkod ay sa biyaya lang ng Panginoon. Wala na po akong makitang ibang dahilan kung bakit ako nagtagumpay, bakit ko po nagawa mga bagay na yon. Hindi ko po makita dahil sa sarili kong lakas. Nakita ko po na sa biyaya lang ni Lord. Dahil sa biyaya ni Lord, nagkaroon po ako ng lakas para gawin ang mga bagay na patungkol sa Kanya. Nagkaroon po ako ng habag sa mga tao. Dahilan yung compassion ni Lord, itinatransfer niya sa heart ko po. Yun lamang po yung mga bagay na nakikita ko, it is by the grace of God. At yun lamang po yung pinaparating sa atin ng Panginoon na sa biyaya po ng ating Panginoon. Dapat po mamuhay tayo sa biyaya niya. Para wala tayong may pagmalaki. Wala po tayong kayang sabihin sa mga tao na dahilan sa lakas natin, sa pananalapi natin, kaya po tayo merong mga accomplishment. Hindi po. It is by the grace of our Lord. Kaya po sa umagang to, let us meditate the goodness of God. Let us meditate how God survived us for the past year na nagdaan. At ganun lamang din ang gagawin ni Lord sa taon na to. Gagawin ni Lord sa taon na to na, Lord, magtatagumpay kami, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya. Dahil sa sukdulang biyaya mo, Lord, kaya kami magtatagumpay muli. Kaya kami nakasurvive dahil sa iyong sukdulang biyaya. Kaya kami magtatagumpay ngayon, Lord, dahil sa sukdulang biyaya mo, Lord. Kaya po kami magtatagumpay dahil sa iyong biyaya. Let us worship the Lord our God, family, at ibigay po natin ang glory sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang
isang taon at sa panibagong linggo na to, Panginoon. Lord, it is by your grace, Panginoon. Wala talaga kami kayang ipagmalaki, Lord. Sa biyaya mo lang. Lord, wala kami kayang sabihin na dahil sa sarili namin, Lord, because only by your grace. Sa habag mo lang talaga. Lord, paano ka ba namin mapapasalamatan sa iyong kabutihan? Lord, sa pamamagitan po ng aming pagsunod sa iyong kalooban, sa pamamagitan po ng aming submission sa iyong simbahan, dito ka namin higit na mapapupurihan. Dito ka namin higit na mapapasalamatan, Lord. Lord, every time, Lord, na may gawain na para sa iyo, Lord, it is an opportunity to give you thanks, Panginoon. It is an act of faith, Lord, na Lord, magpapasalamat kami sa iyo. Salamat po ng marami. Kulang ang salitang pasalamat sa dami ng ginawa mo sa buhay namin. Kulang ang salitang pagsamba para ipadama sa iyo, Lord, yung labis na pagpapasalamat namin. Lord, yung labis na pagpapasalamat namin, tulungan niyo po kami, Lord, na i-apply ito sa mga tao. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, if we want to give you honor, we need to love your people, O God. Because loving you is loving your people. Kapag kami walang pagmamahal sa tao, walang compassion, hindi po totoo na mahal ka namin, Lord. Maybe it's just a word na mahal ka namin. Pero pag walang malasakit sa tao, walang compassion, walang pag-abot sa kanila, ito po ay isang malaking kasinungalingan na mahal ka namin. Kaya po, Lord, this 2026, Lord, let our hearts, Lord, dwell on you, O God. Let our thankful heart, yung puso namin nag-uumapaw sa pasasalamat, ibuhos namin sa mga taong nangangailangan. Lord, yung mga taong alam namin na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng comfort, Lord, gamitin mo ang aming pagpapasalamat sa pamamagitan ng mga bagay na to. Lord, kami yung isa sa susuporta sa mga gawain ng simbahan. It is our way how we thank you, Lord. Lord, dito ko ipapakita sa gawa kung gaano kita kamahal. Dito ko ipapakita sa pagsunod kung gaano ako nagpapasalamat sa ginawa mo sa pamilya namin, sa buhay namin, sa ministry na meron kami. At sa pamamagitan din po ng pag-serve sa iyong purpose ay isa pong pagpapakita ng pagpapasalamat sa mga hindi mo pa ginagawa at gagawin mo pa lang sa taon na to. Pinagpapasalamat na namin in advance, Lord, na lahat ng prayer request namin ay, Lord, ipagkakaloob mo, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, labis po kami nagpupuri sa iyo. Let us meditate the goodness of our Lord habang pong may ipinamimigay po sa atin na saro po na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at isa pong tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Habang pong ipinamimigay ito, atin pong alalahanin ang kabutihan ng Lord sa buhay natin. Isa-isahin po natin yung kabutihan ni Lord. Ano po yung mga bagay na akala mong hindi mangyayari pero ginawang posible ng Diyos. Yung akala natin hindi magaganap pero pinaganap ni Lord. Minsan sa panahon hindi mo pa inaasahan. Kaya po atin pong i-meditate ang goodness ni Lord. Atin din pong alalahanin kung anong sakripisyo ang pinakita at ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin kung paano siya ipinako sa krus, simbolo ng kanyang pag-ibig sa atin, isang pagpapakita na mahal niya tayo. Isa pong pagpapakita na ang Diyos natin ay hindi natutulog. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24, and when he had given thanks, he broke and it said, "This is my body." Yan po yung tinapay na meron tayo, ating pong itaas, simbolo po ng katawan ng ating Panginoon, which is for you, do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, atin naman pong itaas ang saron na may nakalagay po na simbolo ng dugo ng ating Panginoon Hesus. Ang
sabi rito, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sa tuwing gagawin daw po natin ang mga bagay na to, tayo po'y nakikiisa sa ordinansa ng ating Panginoong Hesus. Ordinansa na pinapakita natin na tayo'y naniniwala, nagtitiwala, at we are really convinced that Jesus minsan nabuhay sa mundong to. We are fully convinced that there's Jesus who lived in this world. There's Jesus who died on the cross. There's Jesus na namatay at sa ikatlong araw nabuhay siyang muli at umakyat at naluklok sa kanan ng Ama. And we believe as we do this that we have a Lord Jesus Christ na kailanman hindi na namatay. Meron tayong Diyos na may pangako na siya'y muling babalik upang tayo'y kaunin, sunduin, at upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito pong kanyang ginawa na ito ay simbolo ng kanyang pag-ibig sa atin. At sinasabi po ng ating Panginoon na sa tuwing gagawin natin to, ito po'y pag-aalala sa kanyang kadakilaan. Ating pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Atin din pong inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Let us thank to God. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord, nakikiisa kami sa pag-alala ng iyong kadakilaan, Panginoon. At Lord, patuloy namin gagawin ang iyong kalooban sapagkat, Lord, yung pasasalamat namin sa iyo ay walang hanggan. Lord, walang hanggan na pasasalamat dahil kung wala ang Jesus na namatay sa cross, lahat po kami maiimpyerno, Panginoon. Wala kaming karapatan para humarap sa iyong Ama. Wala kaming karapatan na mag-claim that we are saved. Dahilan sa krus ng Kalbaryo, dahilan kay Jesus na iyo pong isinugo sa lupa, kaya po kami nagkaroon ng kaligtasan. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagpupuri, at ipapakita namin yan sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong kalooban. We love you, we honor you, we praise you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus, and everyone will say, Amen and Amen. Sige po, the best na po para kay Lord.